Dito na muna tayo maninirahan kasama ng mga ordinaryong tao. Wala na akong ibang alam na lugar na maaari nating mapuntahan nang walang nakakaalam sa tunay nating katauhan. Makikihalubilo tayo sa mga tao, Tay. Sila nga ang dahilan kung bakit nagkawatak-watak ang tribo natin at maraming namatay na kauri natin. Tapos gusto nyo pang manirahan tayo kasama nila? Dapat tayong maghiganti sa kanila, sa mga lintik na tao na yan. Magdahan-dahan ka sa pananalita mo, anak. Huwag mong kinakausap ng ganyan ang itay mo. Walang magandang maidudulot ang paghihiganti, anak. Hayaan na lang natin sila. Magsimula na lang muli tayo ng bagong buhay. Yung tahimik at walang gulo. At higit sa lahat, walang dapat na makaalam na mga aswang tayo. Dahil kung hindi, malaking gulo ito. Kaya mag-iingat kayo sa bawat kilos nyo, lalo na kung nasa labas kayo. Naiintindihan niyo ba ako, mga anak? Si Lucas ang sumagot. Tumango naman si Tristan. Walang tugon si Makoy, bagkus ay umirap lang ito. Halatang hindi gusto sa bago nilang tirahan. Umakyat siya sa kanyang kwarto at padabog pa na isinara ang pintuan. Napailing na lamang si Lucas, ang panganay na anak nina Lucio at Vilma. Pangalawa si Makoy at bunso naman si Tristan. Makalipas ang ilang araw, naging maayos naman ang pananatili nila roon. Nagkaroon na rin ng maliit na tindahan si Vilma kung saan mga ihaw-ihaw ang kanilang tinitinda. Lagi yung dinadagsa, lalo na kapag ang dalawa niyang binatang anak ang nagbabantay doon. Karamihan sa mga namimili ay kababaihan at kadalagahan. Ano ba, bibili ka ba o hindi? Ang sungit mo naman, pero ayos lang, gwapo ka naman eh. Kuya, ikaw, magkano ka? Ay, hindi ako binibenta eh. Pero kung gusto mo, bilhin mo na lang lahat tong isaw ko. May libre kang halik. Ako, bibiling ko lahat yan. Sige, ibabalot ko na ha. Abala si Lucas sa pakikipag-usap sa babae, habang si Makoy naman halos umusok na ang ilong sa inis dahil sa patuloy na pangungulit sa kanya ng isa pang dalaga. Dukutin ko kaya ang liig nito. Padabog siyang umalis at hinayaan na lang si Lucas doon. Naglakad-lakad siya upang mabawasan ang pagkairita. Ayaw niya pa naman sa babae yung tipong makukulit. Habang naglalakad, nakarinig siya ng tawanan ng mga kalalakihan. Hindi tawa sa paglalaro, kundi tawa na parabang may pinagtatawanan ang mga ito. At hindi nga siya nagkamali. Naikuyom niya ang kanyang mga kamao nang makita ang kanyang kapatid na si Tristan na nakahandusay sa simento. Agad-agad siyang lumapit doon at tinulungang tumayo si Tristan. Ayos ka lang? Sinong gumawa nito sa'yo? Oo, Kuya Makoy, ayos lang ako. Wala ito. Kayo bang gumawa nito sa kanya, ha? Tinulak niyo siya? Bakit? Parang harang siya eh. Nakikipaglaro lang ako sa kanila, Kuya. Gusto ko rin kasing matutong mag-basketball, kaya sumali ako sa kanila. Kaya lang tinulak ka nila at pinagtawanan. Hoy kayo, ano ba mga problema nyo, ha? Bakit ginaganito nyo ang kapatid ko? Bakit, kasalanan ba naming lampas siya? Kung lampahin ko kaya yung pagmumukha mo? Lumapit si Makoy sa binatilyo at tinulak ito dahilan ng pagkatumba. Wala man lang pag-aalinlangan sa kanya kung mas bata man ito o hindi. Basta naiinis talaga siya dahil sa ginawa ng mga yon kay Tristan. Samantala, bigla na lang tumakbo ang isa pang binatilyo na parabang may pagsusumbungan. Hindi na lang siya pinansin ni Makoy. Hoy kayo, sa susunod na gawin nyo pa to ulit sa kapatid ko. Ang itulak at layitin, hindi lang yan ang matitikman nyo. Hindi nyo kami kilala, baka magsisi lang kayo. At agad na hinatak ni Makoy ang kapatid paalis doon. Pero hindi pa man sila nakakalayo ay may kung sinong tumawag sa pangalan niya, kaya sabay silang napalingon. 4 na lalaki, halos kasing edad lang din ni Makoy. Nilapitan ng isa sa mga ito ang binatilyong itinulak niya.
Kapatid pala yun ng bata. Hoy Makoy, ang lakas na loob mo itulak ang kapatid ko ah. At ang lakas din ng loob ng kapatid mo na itulak ang kapatid ko. Kaya patas lang tayo. Tarantado ka pala eh. Hindi mo ba kami kilala ha? Hindi. At wala akong pakialam. Harangin niyo yan! Wala palang pakialam ha? Ang tapang mo ah. Tingnan natin kung hanggang saan yan. Diyan ka lang Tristan. Huwag kang aalis. Akong bahala rito. Kuya, wag na. Umalis na lang tayo. Mapapaaway ka lang eh. Teka, tatawagin ko si Kuya Lucas. Yan ang huwag mong gagawin. Hindi ko kailangan ng tulong nun. Pumagitna si Makoy sa nagkukumpulang mga binatilyo, 1 laban sa 4. Pero hindi yun alintana sa kanya dahil noon pa man ay sanay na siya sa pakikipagbugbugan, kahit sa mga aswang pa rin na katulad niya. Nagsimula ang laban. Naunang sumugod ang 3 kasama ng lalaking kapatid ng itinulak ni Makoy. Pinalibutan na sila ng mga taong naroroon at naghihiyawan pa ang ilan. Ang ibang mga kalalakihan naman, imbis na awatin ay nagpustahan pa. Para lang silang nanonood ng mga nagboboxing. Ang pinagkaiba nga lang ay may sipaan at bugbugan talaga. Samantala, si Tristan naman ay hindi maiwasang mag-alala para sa kanyang kuya. Dahil hindi ito nadedehado kahit 4 pa ang kanyang kalaban. Mahusay talaga si Makoy sa pakikipaglaban. Pero gayon pa man ay may mga sugat pa rin siyang natatamo. Nataranta si Tristan sa kung ano ang kanyang gagawin nang makitang napatumba ng mga kaaway si Makoy. Kinuha na itong pagkakataon ng mga lalaki upang pagtulungang sipain ang kanyang Kuya Makoy. Dahil doon, hindi na siya nagdalawang isip na tumakbo at humingi ng tulong kay Lucas. Kuya, si Kuya Makoy nakikipag-away. Tulungan natin siya. Ano? Saan yan? Halika na, bilis! Matulin na tinakbo ng magkapatid ang kinaroroonan ni Makoy at nakatayo na ito nang sila ay dumating. Suntok dito, suntok doon ang ginagawa ng kanilang kapatid. Agad-agad na lumapit si Lucas at inawat si Makoy, pero siya ang pinagbalingan nito at sinuntok sa muka. Susugod na naman sana si Makoy, ngunit isang suntok rin ang pinakawalan ni Lucas sa kanya na parabang siya ay binawian. Umalis ka nga rito, huwag ka makialam. Masyado sila mayabang. Minamaliit nila si Tristan. Kapatid natin yan. Yan bang gusto mong matutunan ni Tristan? Ang gumantit makipag-away? Tumigil ka na, Makoy. Umuwi na tayo. Nagbulungan ang mga tao na parabang mga bubuyog na hindi maintindihan kung ano ang mga sinasabi. Isang masamang tingin ang pinakawalan ni Makoy sa mga kaaway niya bago sumunod kay Lucas na bit-bit si Tristan. Pagdating sa bahay, "Huwag po kayong magalit kina Kuya. Ako po talaga ang dahilan kung bakit sila napaaway. Pasensya na po, Itay." 3 linggo pa lang tayo rito, ganyan na agad ang ipinakita ninyo? Hindi ba't kabilin-bilinan ko na huwag kayong gagawa ng anumang gulo na ikapapahamak nyo? Lalo na ng pamilya natin? Pero ano to ha? Makoy, yung hilig mo sa pakikipag-away, sana iniwan mo na pag alis natin dun sa tribo. Hindi yung dinala mo pa rito. Kung ganyan ka ng ganyan, pwede ka mawalan ng kontrol sa sarili mo at malalaman nilang hindi nila dapat malaman. Hindi naman ako tanga para hayaan mangyari yun, Tay. Saka ba't pa sa akin lang kayo nagagalit? Nandun din naman si Lucas, sinuntok niya pa nga ako eh. Hoy, ikaw ang unang sumuntok sa akin. Inawat lang kita. Kasalanan ko ba na humarang ka doon kaya kita tinamaan? Pakialamero ka kasi. Hindi ko naman kailangan ng tulong mo. Makoy, ano ka ba? Kapatid mo pa rin si Lucas. Kuya mo siya at dapat ginagalang mo ang kuya mo. Ayoko nang mauulit to, Makoy, ha? Hanggat maaari umiwas ka sa gulo, pakiusap lang. Nandito tayo para magbagong buhay. Kahit iba tayo sa kanila, sana naman makisama tayo. Kayo na parang kauri nila. Nakikiusap ako sa inyo, mga anak. Lucas, Tristan, Makoy,
Maaari ba yon? Bumuntong hininga na lamang si Lucio at halata sa kanyang muka ang pagpipigil ng galit dahil sa nangyari. Idagdag pa ang walang paggalang na sagot ni Makoy. Dati pa naman yung ganun, kaya bakit nga ba hindi pa rin sila masanay-sanay sa ugaling ipinapakita nito? Gaya nung una, sina Lucas at Tristan lamang ang sumagot. Si Makoy ay padabog na namang umakyat sa kanyang kwarto. Ganoon naman palagi ang senaryo tuwing pinagsasabihan sila ng kanilang ama. Matapos ang tagpong yon, buong akala ni na Lucio at Vilma ay susunod ang anak nilang si Makoy sa mga bilin at sinabi nila. Ngunit kabaligtaran pala ang nangyari. Nasundan pa ng ilang beses ang pakikipag-away ng pangalawa nilang anak sa mga kalalakihan na sisiga-siga rin sa lugar. Nagkaroon pa siya ng mga kakampi o barkada kung tawagin, kung saan sila ang mga kasama niya sa pakikipagbugbugan. Naging siga at kilala ito sa nilipatan nilang baryo. Si Tristan naman, sa edad na 14 ay nakapag-aral na rin sa wakas. May mga sinagutan lang siyang pagsusulit para makapunta siya sa grade level na nararapat para sa edad niya. At kung suswertehin nga naman ay nakapasa siya sa tulong na rin ng anak ng isa sa mga kapitbahay nila. Si Janice, kaedaran lang din ni Tristan. Matalino ito at nangunguna sa klase, kaya siya ang nagtuturo kay Tristan bago ito kumuha ng pagsusulit. Naging malapit sila sa isa't isa. Si Lucas naman nagkaroon na rin ng trabaho bilang construction worker. Isa yun sa mga trabaho na pwede niyang pasukan dahil hindi naman siya nakapagtapos ng pag-aaral. Ang mag-asawang Lucio at Vilma naman ay nagpatuloy lang sa pagtitinda ng mga ihaw-ihaw. May nagsusuplay sa kanila ng kanilang mga ititinda. Namuhay ang pamilya ng payapa at nakisalamuha ng maayos sa ibang tao. Sa tuwing inaatake naman sila ng pagiging aswang ay hindi na yun problema dahil nag-aalaga sila ng mga hayop na maaari nilang kainin anumang oras. Paminsan-minsan naman nagtutungo sila sa kagubatan at doon nang bibiktima ng mga ligaw na hayop. Mga bagong damit? Para sa akin ba talaga to, Kuya Makoy? Oo naman, sa iyo lahat yan. Basta mag-aral ka mabuti, ha? Huwag kang gumaya sa akin, lalo na dyan sa isang mong kapatid. San mo namang kinuha yung pinambili mo niyan? Ano bang pakialam mo? Bakit? Porke ikaw yung may trabaho, ikaw lang may pera? Hindi yun ang pinupunto ko, Makoy. Wala ka naman trabaho o pinagkakakitaan, kaya saan mo nakuha ang perang binili mo ng mga damit na yan? Ano bang ibig mo sabihin, ha? Diretsuhin mo na nga ako? Ano, magnanakaw ako? Ikaw na nagsabi niyan. Ang yabang mo, ah. Ano bang gusto mo? Mga kuya, huwag na po kayo mag-away. Kuya Lucas, huwag niyo na pong pagbintangan si Kuya Makoy. Salamat dito, Kuya Makoy, ha? Kita mo, palibasa wala ka lang maibigay. Nagtagal pa sila ng ilang buwan doon hanggang sa mangyari ang isang bagay na hindi inaasahan. Tahimik na kumakain ang pamilya ni Lucio nang bigla na lang magkagulo at magtakbuhan ang mga kababaryo nila sa labas. Naintriga sila kaya't sabay-sabay silang lumabas maliban kay Makoy na tuloy lang sa pagkain na parang walang pakialam sa anumang nangyayari. Agad na hinarang ni Lucio ang isang lalaki na tumatakbo rin. Anong meron? Bakit kayo nagtatakbuhan? May mga armadong lalaki na bigla na lang dumating. May mga baril at may mga itak sila. Pinapatay nila ang mga naaabutan nila kaya tumakbo na rin kayo. Bilisan nyo! Hindi na ito nagpapigil kay Lucio at tumakbo na ulit para iligtas ang kanyang buhay. Natanaw naman nila ang mga armadong lalaki na sinasabi ng kanyang nakausap. Pumapatay nga ang mga ito ng walang pakundangan. Papalapit na ang mga yon sa kanyang kinaroroonan. Mabilis na kinuha ni Lucio ang mga gamit niya sa loob
Isang bag na itim lang ang dala niya at mga importanteng gamit ang laman noon na hindi maaaring maiwan. Halina kayo, umalis na tayo rito. Ano pang ginagawa mo dyan, Makoy? Halika na. Na naman? Aalis na naman? Hindi ba kayo nagsasawang umalis sa tuwing may kaguluhan? Makoy anak, makinig ka naman sa amin. Hindi ito ang oras para pag-usapan natin yan. Halika na, umalis na tayo. Mapapahamak tayo rito. Bakit ba kasi kailangan nating umalis kung pwede naman tayong lumaban? Hindi tayo mahihina gaya ng mga taong duwag na nagtatakbuhan ngayon. Oo nga pala, nakalimutan ko. Duwag nga rin pala kayo dahil tinatakasan nyo lang ang mga laban na pwede namang harapin. Paglingon ni Lucas sa mga armadong lalaki, papalapit na ito ng papalapit sa kanila. Ang totoo ay gusto niya na ring lumaban gaya ng sinasabi ni Makoy. Nais niyang pigilan ng mga yun sa walang awang pagpatay sa mga inosenteng tao. Pero kapag ginawa niya yun ay baka mapahamak lamang sila, ang kanyang buong pamilya. May hawak na baril ang mga kalalakihan. Kahit aswang sila ay wala silang laban sa armas na yun. Ang kakayahan lang nila bilang mga aswang ay mabilis na pagkilos, matalas na pang-amoy, karagdagang lakas sa tuwing nagbabagong anyo. Ngunit kapag nasa anyong tao sila ay para lang din silang ordinaryong tao. Kaya kung lalabanan nila ang mga armadong lalaki ay kailangan niya pang magbagong anyo na hindi niya rin kayang gawin sa harap ng maraming tao, lalo na sa napakaliwanag na sikat ng araw, dahil mas madali nila yung nagagawa tuwing gabi. Kuya, makinig ka naman kila inay. Sumama ka na sa amin. Kung hindi, mapapahamak tayo dito. Ay, sige na nga. Si Tristan lang palang katapat mo eh. Sama-sama silang tumakbo papaalis doon. Karuwagan man para sa kanila, lalo na kay Makoy na tumakas. Kung maaari naman silang lumaban, ay wala naman silang magagawa. Tiyak na mas mapapahamak lamang sila kapag hinarap nila ang mga yun. Ngunit kung mamalasin nga naman, dahil sa dami ng mga taong nagtatakbuhan, idagdag pa ang mga armadong lalaki na humarang sa daraanan nila. Mayroon sa harap, mayroon din sa likod, kaya lalong nagkagulo ang mga tao. Ay, buwisit talaga. Ano ba kasing kailangan ng mga gagong yan? Ba't sila nanggugulo dito? Dito tayo, bilisan nyo. Teka, nasaan si Tristan? Tristan? Anak? Lucio, nasaan si Tristan? Hindi ba't hawak mo siya kanina? Nagbabadya ng lumuha si Vilma. Hindi niya napansin na wala na ang kanyang bunsong anak dahil sa sobrang taranta at baka sila ay maabutan at mapatay ng mga kalalakihan. Nawawala si Tristan. Anak ng teteng naman oh. Bakit nyo hinayaan na humiwalay sa inyo si Tristan? Mga wala talaga kayong silbi. Saan ka pupunta, Makoy? Bumalik ka rito. Hahanapin ko ang kapatid ko. Makoy, sandali! Ako na po, tay. Tutulong ako kay Makoy sa paghahanap kay Tristan. Mauna na kayo ni inay. Susunod po kami, pangako yan. Mag-iingat kayo mga anak. Hihintayin namin kayo doon sa may burol sa dulo ng baryong ito. Doon tayo magkita-kita, ha? Opo, inay. Babalik kami kasama si Tristan. At tuluyan na ngang umalis si Lucas. Iniwan ang mga magulang doon upang makipagsapalaran sa mga armadong lalaki na bigla na lamang sumugod sa kanilang baryo. Ilang oras ang nakalipas, patuloy pa rin sa paghihintay ang mag-asawa sa pagbabalik o pagdating ng kanilang mga anak. Pero magdidilim na ay wala pa rin ang mga ito. Nag-aalala na sila ni Lucio. Baka kasi kung ano na ang nangyari sa tatlo nilang anak. Makalipas ang ilang oras, humupa na rin ang putukan ng baril at hiyawan ng mga tao na halos rinig na sa kabilang baryo. Indikasyon yon na wala na ang mga armadong lalaki na nanggugulo sa kanila. Nagkita-kita na rin ang bawat pamilya na nagkahiwalay dahil sa kaguluhan. Bakas sa kanila ang takot, ngunit nangingibabaw ang saya.
Pero sina Lucas, Makoy at Tristan, ang tatlong anak ni Lucio at Vilma ay wala pa rin. Hindi pa sila nakakabalik hanggang ngayon. Nasaan na bang mga anak natin, Lucio? Bakit wala pa sila? Ano nangyari? Hindi ko alam, Vilma, pero magtiwala ka. Kilala ko mga anak natin. Sigurado ko naligtas sila. Lumipas pa ang ilang araw, linggo, buwan at umabot na ng taon. 2 taon na ang nakalipas mula nang mawalay sa mag-asawa ang kanilang mga anak. Bumalik sila sa baryo at inayos ang mga nasira at muling nagpatuloy sa kanilang buhay. Naghihintay pa rin sa pagbabalik ng kanilang mga anak at hindi maiwasang mag-alala, lalong higit sa bunsong si Tristan. Sina Lucas at Makoy kasi ay malalaki na, kaya kaya na nila ang kanilang sarili. Ngunit kahit nag-aalala ang mag-asawa, umaasa pa rin sila na buhay ang kanilang mga anak. Sana ligtas at nasa maayos kayong kalagayan, mga anak ko. Naghihintay pa rin kami sa inyo. Nandito lang kami ng tatay niyo at umaasang makakasama pa namin kayong muli. Tibayan mo ang loob mo. Makikita pa natin sila. Huwag tayong mawawala ng pag-asa. Kumusta pala ang lakad mo? May nakakita ba sa kanila? Wala pa nga rin eh. Pero hindi ako susuko, Vilma. Hindi tayo susuko hanggang sa makita natin sila. Pero paano kung... Ayoko mang isipin, pero paano nga kung tama yung sinasabi ng iba na wala ng mga anak natin? Na napahamak sila noong mismong araw na yon. Eh di sana may nakita tayong bangkay nila, hindi ba? Pero wala, Vilma. Ibig sabihin, malaki ang posibilidad na buhay pa sila. Kaya huwag mong iisipin ang bagay na yan. Mabuti pa'y magpahinga ka na. Susunod ako sa'yo, may kakausapin lang ako sa labas. Tumayo na si Vilma at ginawa ang sinabi ng kanyang asawa. Umakyat na siya sa kanilang silid at dahil sa pagod sa kakaisip sa mga anak ay mabilis siyang nakatulog na hindi na nahintay pa si Lucio. Mula sa mahimbing na pagkakatulog ay napabalikwas siya ng bangon dahil sa pagkalam ng kanyang sikmura. Hindi siya gutom, inaatake lang siya ng pagiging aswang. Nilingon niya ang asawa at nasa tabi niya na ito habang mahimbing na natutulog. Dahan-dahan siyang bumangon para hindi magising si Lucio. Lumapit siya sa nakaawang nilang bintana at mula doon ay kitang-kita niya ang pabilog na buwan. Malamang sa susunod na 2 o 3 araw ay magiging ganap na ang kabilugan noon. Maya-maya pa, nagbagong anyo si Vilma bilang aswang. Napunit ang kanyang damit sa bandang likod dahil lumabas ang kanyang pakpak. Bahagyang humaba ang kanyang mga kuko sa kamay at medyo naging kulubot ang kanyang balat. Tinubuan rin siya ng 2 pangil. Marami pang nagbago sa itsura niya na malayo sa normal na tao. Matapos ang kanyang pagbabagong anyo ay kusa siyang tumalon mula sa loob ng bintana. Nagpalingon-lingon siya sa paligid ng makababa na parang tinitingnan kung may tao bang makakakita sa kanya. At nang masigurong wala ay saka siya nagpatuloy. Ginamit niya ang may kalakihang pakpak upang lumipad sa himpapawid, pero hindi naman yun kataasan. Tumungo siya sa kakahuyan, dumapo sa sanga ng isang malaking puno at nag-abang ng maaari niyang biktimahin, hanggang sa makatanaw siya ng isang ligaw na pusa. Mabilis niyang tinungo yun upang hulihin, ngunit mailap ang pusa at agad itong nakatakbo. Kitang-kita ang ngiti sa kanyang muka dahil malilibang siya sa panghuhuli sa naturang pusa. Ilang saglit lamang ay hawak niya na yon sa kanyang kamay. Gusto mo pa akong pahirapan, ha? Mukha kang masarap. At hindi nga nagdalawang isip si Vilma at nilantakan agad ang kawawang pusa.
Rinig pa ang paglagutok ng mga buto noon dahil sa pagkagigil niya na makain ang naturang nilalang. Habang abala si Vilma sa paglantak sa laman loob ng kawawang hayop, ay nakarinig siya ng mga tawanan. Tila mga kalalakihan na nagsasaya. Napatigil siya dahil doon. Malapit lamang ang pinagmumulan ng tawanang yon sa kanyang kinaroroonan. This oras na ng gabi may mga tao pa rin dito sa kagubatan. Dahil sa kuryosidad, naisipan niyang sundan ang mga tinig na kanyang narinig. Maingat siya sa bawat hakbang dahil ayaw niyang makalikha ng ingay na aagaw ng atensyon ng mga nagtatawanan. Nang tuluyan na siyang makarating doon ay nanlaki ang kanyang mga mata sa kanyang nasilayan. Mga kalalakihan at kung hindi siya nagkakamali ay mga aswang rin ito kagaya niya. Base sa itsura ng iba na nasa anyong aswang pa habang ang iba ay anyong normal na tao naman. Nagtago siya sa likod ng isang malaking puno kung saan malinaw niyang natatanaw ang mga kalalakihan. Pinapagitnaan ng mga ito ang dalawang babae na parehong nakahandusay sa damuhan. Kapwa hubot-hubad, ngunit parehong butas na ang dibdib. Ginahasa pagkatapos ay pinatay. Ang katawan ng isang babae ay duguan at hindi mo na maipinta ang itsura nito. Habang ang isa naman ay warak na rin ang tiyan at dibdib. Dinukot ang puso at hinalungkat ang laman loob. Kailan ba ulit tayo susugod? Nahihinip na ako. Ayoko ng paisa-isa, gusto ko yung maramihan. Huwag ka nga magmadali dyan. Hintayin natin ang utos ni Pinuno. Hindi tayo pwedeng basta-basta na lang kumilos. Malapit na nating gawin yan. Kaunting tiis na lang. Ano pa lang gagawin natin sa mga babaeng to? Ano pa, di tatapon. Busog na ako kaya hindi ko nalalapain yan. Kung dalhin na lang natin sa kuta. Tsak pagkakaguluhan yan doon. Bala kayo, pero kayo magdala ha? Hindi maintindihan ni Vilma kung ano ang ibig sabihin ng mga lalaki. Pero wala na siyang balak na magtagal pa doon. Kailangan niya nang umalis bago pa siya makita ng mga ito. Dahan-dahan siyang umalis upang hindi lumikha ng ingay. Kailangan niya makabalik agad at sabihin ang mga nakita niya kay Lucio. May kutob siya na may hindi magandang mangyayari sa darating na mga araw. Ilang saglit pa ay nakauwi na siya sa bahay. Nadatnan niyang gising na ang asawa at tila naghihintay. Saan ka galing? Hindi na mahalaga yun, pero may kailangan kang malaman. Kanina, habang nambibiktima ako ng ligaw na hayop, may mga nakita kong lalaki. Mga aswang rin sila. Hindi ko masyadong maintindihan pero mukhang may balak silang manggulo at mambiktima ng mga tao. Hindi na natin problema yan. Hayaan lang natin sila. Lucio, hindi natin sila pwedeng pabayaan. Kailangan nating... May sarili tayong problema, Vilma. Kung ano man ang ibig sabihin ng mga narinig mo, wala na tayong pakialam doon. Ang kailangan nating gawin ngayon ay ipagpatuloy ang paghahanap sa mga anak natin. Huwag mo nang isipin yon. Matulog na ulit tayo. Isang gabi, nagulat ang buong baryo nang bulabugin sila ng ingay. Pagaspas sa himpapawid na tila nagliliparang malalaking ibon. Napabangon si Lucio at namilog ang kanyang mga mata. Vilma, gising. Bumangon ka riyan. Bakit? May mga aswang. Umaatake na sila. Mabilis na napabalikwas ng bangon si Vilma at tumakbo palapit sa bintana at sumilip doon. Kitang-kita ng kanyang dalawang mga mata kung paano tumagos ang kamay ng isang aswang sa dibdib ng isang ginang na naging dahilan ng pagbagsak nito. Lumingon siya sa kabilang direksyon at halos ganoon rin ang tagpo. Nagtatakbuhan na ang ilang mga tao para iligtas ang kanilang sarili, habang ang iba namang aswang ay pilit na binubutas ang bubong ng bawat bahay para makapasok.
Rinig na mag-asawa ang bawat sigaw, hinagpis at takot ng kanilang mga kabaryo. Tulungan natin sila, Lucio. Kailangan nila ng tulong. Kapag ginawa natin yun, posibleng tayo naman na mapahamak at balingan nila. Kahit mga aswang din tayo gaya nila, hindi malabong patayin rin nila tayo kapag nakialam tayo. Anong gagawin natin? Manahimik rito habang pinapanood kung paano paslangin ang mga kauri natin ang mga inosenteng tao na yan? Hindi ko yan kaya, Lucio. Pero kailangan. Kesa naman madamay tayo at lalong hindi makita ang mga anak natin. Yun ba ang gusto mong mangyari, Vilma? Ha? Kailangan nating umalis. Na naman? Tatakas na naman, Lucio. Alam mo, tama ang sinabi ni Makoy eh. Bakit kailangan nating tumakas kung pwede naman tayong lumaban? Paulit-ulit na lang ba tayong tatakas kung may kakayahan naman tayong harapin sila? Ayoko na ng ganito, Lucio. Minsan na tayo naging duwag at yung isa sa mga minsan na yon ang naging dahilan kung bakit nawalay sa atin ang mga anak natin at hanggang ngayon hindi na natin sila makita at makasama. Dahil yun sa pagiging duwag natin at kagustuhang makatakas. Ayoko na maulit yon, Lucio. Di bali na mapahamak ako. Ang mahalaga'y ginawa ko ang tingin kong tama at tumulong ako sa mga tao. Hindi nakapagsalita si Lucio. Aminado siya na tama ang kanyang asawa. Naging duwag nga sila, lalong-lalo na siya. Siya ang padre de pamilya at siya dapat ang nagtuturo kung paano maging malakas at matapang ang kanyang mga anak. Ngunit kabaligtaran ang nangyari. Naging mahina siya sa kagustuhang wag silang mapahamak at madamay sa anumang gulo. Kaya naman sa pagkakataong ito, mukhang natauhan na siya sa mga sinabi ng kanyang asawa. Humugot siya ng malalim na hininga at nagwika, "Sige, tutulong tayo." Napangiti ang kanyang asawa at pagkuway sabay silang nagpalit anyo bilang mga aswang. Kabilugan na ng buwan at napakaliwanag nito. Noong una ay napagkamalan pa silang kakampi ng mga aswang na umaatake, ngunit na magsimula silang pumatay ay doon na napagtanto ng mga aswang na hindi sila kakampi kundi kalaban. Hinarap nila ang mga ito at pinipigilan ang bawat aswang na nagtatangkang pumatay ng tao. Medyo nahirapan ang mag-asawa dahil dadalawa lamang sila at marami ang mga sumusugod sa kanila. Ang hindi nila alam, ang mag-asawa ang isa sa pinakamalupit na mandirigma sa kanilang tribo. Bakit ba kayo nakikialam dito? Dapat ay tinutulungan nyo na lamang kami na huliin at paslangin ang mga taong yan. Nang sa ganun ay katakutan nila tayo. Para sa pansarili niyong kagustuhan, hindi namin hahayaan yun. Kaya umalis na kayo dito at tigilan ang panggugulo. Masyado ka naman yatang matapang. Sino ka ba sa akala mo para pigilan kami, ha? At muli silang nagpalitan ng lakas para makipaglaban hanggang sa bigla na lang tumalsik si Lucio dahil sa pagdating ng isa pang aswang. Kahit nanghihina ay pilit siyang tumayo at humarap sa bagong dating. Lumapit na rin sa kanya ang asawa niya upang siya ay damayan. Marami pa ring aswang ang nasa paligid at patuloy pa rin na nambibiktima. Lucio? Ha? Ernesto? Pagkakataon nga naman. Ikaw pala yan. Kumusta ka na, mahal kong pinsan? Bakit niyo ginagawa to? Bakit kayo pumapatay ng mga inosenteng tao? Hindi pa ba sapat yung dahilan na tayo ay mga aswang? At sila ang pagkain natin? Tumigil ka! Namumuhay tayo nun sa kabundukan ng hindi nang bibiktima ng mga tao. Dahil ligaw na hayop lang sapat na. Anong ginagawa mo ngayon? Noon yon, Lucio. Nung si Mirano pa ang pinuno natin. Ngunit ngayon ay hindi na eh. Wala na siya. May bago ng pinuno at pinupunan niya ang pangangailangan ng aming mga sikmura. Laman loob ng tao, sariwa, na kapag natikman mo, natitiyak ko na hahanap-hanapin mo rin. Ay, teka pala.
Alam niyo ba kung sino ang bagong namumuno sa amin? Ha? Tiyak akong ikagugulat niyo kapag nalaman niyo kung sino ang bagong pinuno. Pero hindi ko sasabihin. Kung gusto niyong malaman, ang mabuti pa, kayo na ang umalam. Napailing na lamang si Lucio. Hindi pa rin siya kumbinsido at lalong hindi niya matanggap ang sinasabi ni Ernesto na wala na si Mirano, ang aswang na nagturo sa kanila kung paano makontrol ang pagkasabik sa sariwang laman ng tao. Doon sila natuto kung paano maging mabuting aswang. Huli niya itong nakita ay noong sinugod sila ng mga sundalo. Mabuting pinuno si Mirano kaya't mahirap tanggapin para sa kanya na wala na ito. Ilang sandali pa, umalis na ang mga aswang, dala ang kanilang mga biktima. Wala nang nagawa pa sina Lucio para pigilan yon dahil baka yun pa ang maging dahilan ng kanilang pagkamatay. Kung tutuusin, pagkakataon na ni na Ernesto na patayin ang mag-asawa pero hindi nila ginawa dahil nais pa raw nito na makita at makilala nila ang bagong namumuno sa tribong kinabibilangan ni na Ernesto at ng ilan pa sa mga kaanib nila noon na ngayon ay tila naging kalaban na. Paano? Mauna na kami, Lucio. Nasisiguro ko na magkikita pa tayo. Makalipas ang isang araw, sunod-sunod na katok sa pinto ang nagpatigil sa usapan ng mag-asawa. Nang buksan ito ni Lucio, ay bumungad sa kanya ang pamilyar na muka. Si Saldo, ang dati nilang kaanib na malapit sa kanila. Agad itong pumasok sa loob na parang may pinagtataguan sa labas. Umupo ito sa tapat ng lamesa. Anong kailangan mo, Saldo? Bakit ka nandito? Nakita rin kita kahapon na kasama si Ernesto. Kakampi ka na nila kaya ibig sabihin ay kalaban ka namin. Hindi ako nandito para manggulo. At oo, inaamin ko kasama nila ako. Pero tumiwarag na ako sa grupong yun. Ayoko ng ginagawa nila. Nandito ako para makianib sa inyo kung papayag kayo. Nagkatinginan ang mag-asawa. May pag-aalinlangan man, ngunit may tiwala naman sila kay Saldo. Alam nilang mabait talaga ito at mapagkakatiwalaan. May kailangan pala kayong malaman. Ayoko man tong sabihin pero dapat nyo malaman ang totoo. Ano ba yan, Saldo? Diretsahin mo na kami. Tsaka, sino ba yung tinutukoy ni Ernesto? Kasama ka sa grupo nila, kaya sigurado ko na alam mo kung sino siya. Yun na nga ang sadya ko rito. Yun talagang sasabihin ko na importanteng malaman ninyo. Magsalita ka na. Kanina mo pa sinasabi yan. Sino ba talaga yung sinasabi niya? Kasi, paano kung ang bagong namumuno ngayon sa mga aswang na sumugod rito ay isa sa 3 ninyong anak? Anong? Hindi kita maintindihan. Hindi ako naniniwala dyan. Hindi yan totoo. Bakit mo sinasabi to, Saldo? Pinaglalaroan mo ba kami? Alam mo bang matagal na namin hindi nakakasama ang mga anak namin, tapos sasabihin mo pa yan? Na ang namumuno sa inyo ay isa sa 3 naming anak? Bakit mo to ginagawa? Ano bang gusto mo mangyari, ha? Nagsasabi ako ng totoo. Alam kong mahirap para sa inyo, pero yan ang katotohanan. Kung ganun ay, sino sa kanila? Sino sa mga anak namin ang tinutukoy mo? Ang bagong pinuno ng mga aswang na sumasalakay sa mga tao ay walang iba kundi si Makoy. Hindi yan totoo. Nagsisinungaling ka. Hindi yan magagawa ni Makoy. Hindi yun ang anak namin. Hindi ko anak yun. Hindi siya ganun kasama para gawin niya ang mga bagay na ginagawa ng masamang pinuno. Batid ni Vilma na may pagkabasagulero talaga ang anak niyang si Makoy at mahilig sa away. Pero kahit na ganoon, alam niyang hindi naman nito kayang pumatay o magpapatay. Hanggang away at bugbugan lamang ang ginagawa nito. Kilala niya ang kanyang anak. At hindi siya maniniwala hanggat hindi niya nakakausap o nakikita yon ng harapan. Paano siya naging pinuno ng mga aswang?
Nagtatag ba siya ng grupo para maging kaanib niya? Paano yun nangyari? Tama na, Lucio. Hindi yun ang anak natin. Nagkakamali lang si Saldo. Hindi yun magagawa ni McCoy. Ayoko rin paniwalaan, pero mukhang kailangan. Kaya, sabihin mo, Saldo, ano ba nangyari? Paano siya naging pinuno ng mga aswang? Nung nagkagulo sa kabundukan at nagkawatak-watak tayo, muling itinatag ni Mirano ang ating tribo. May mga bumalik, ngunit mayroon namang hindi. Gaya nyo, dahil nagpakalayo-layo na, mayroon din mga baguhan. Hanggang sa dumating si McCoy at nakianib muli sa grupo. Pero ilang buwan lang ang nakalipas, namatay si Mirano dahil yon sa isang labanan. Nabaril siya ng mga sundalo nang minsang makainkwentro ulit namin sila. At dahil doon, nagpasya ang buong grupo na dapat may maitalaga sila na bagong pinuno. Kaya nagkaroon ng paligsahan. Paligsahan ng mga nagnanais na maging pinuno. Maraming lumahok at isa na ron si McCoy. Pero sa oras na sumali ka sa paligsahan na yon, buhay mo na rin ang magiging kapalit dahil patay kung patay. Doon malalaman kung sino ba talaga ang mas malakas at karapat-dapat. Naglaban-laban ang mga kalahok. At kung sino ang isang maiiwan na nakatayo o buhay pa, ay siyang tatanghaling panalo at bagong pinuno. Walang iba kundi si McCoy. Siya ang nagwagi sa paligsahan kaya siya na ang bagong pinuno ngayon. Kailangan natin siyang makausap, Lucio. Gusto kong marinig kung anong dahilan niya, kung bakit niya ito ginagawa. Saldo, samahan mo kami. Ituro mo sa amin kung saan ang kuta ninyo. Kakausapin ko ang anak ko. Pero Vilma, hindi sa tinatakot ko kayo o minamaliit ko ang kakayahan niyo bilang mga magulang, pero ibang-iba na si McCoy ngayon. Hindi na siyang dating anak ninyo. Baka nga, pati kayo ay saktan niya pa kapag basta't dalhin mo kami ron. Gusto ko makausap ang anak ko. Wala nang nagawa pa si Saldo kundi ang sumang-ayon. Pagsapit ng gabi, naglalakbay na sina Lucio at Vilma kasama si Saldo na siya magtuturo ng kuta ni McCoy. Hindi pa man sila gaanong nakakalapit ay nagkalat na ang mga aswang sa paligid. Tinangka silang patay ng mga ito pero hindi nila hinayaang mangyari yun. Nanlaban ang mag-asawa kasama si Saldo. Vilma! Napasigaw si Lucio nang makitang hawak ng dalawang aswang ang kanyang asawa, habang si Saldo naman ay nakikipaglaban pa rin. Nilalabanan ang dati niyang kaanib. Hindi naman gaano karami ang umatake sa kanila, pero sapat na para mahirapan silang tuluyang makapasok sa loob ng kuta. Mauna ka na, Lucio. Kausapin mo ang anak natin. Kumbinsihin mo siyang itigil na ito. Hayaan mo na ako rito. Kaya ko to. Bilis na! Nag-aalangan man pero ginawa ni Lucio ang utos ng kanyang asawa. Tuloy-tuloy siya sa pagpasok hanggang sa tuluyan niya na itong narating. Marami siyang nakasalubong na nagtangka siyang harangin pero hindi siya nagpatinag. Sa patuloy na pakikipaglaban ni Lucio ay hindi na siya nakapalag nang may humawak sa kanyang dalawang kamay. Maya-maya pa, dumating na si McCoy. Magkahalong emosyon ang naramdaman ni Lucio nang muling makita ang kanyang anak. Tuwa, galit at pagkadismaya. McCoy, anak, ang lakas naman ng loob mo na magpunta rito at nagsama ka pa ng traidor. Umalis na kayo bago pa ako magdesisyon na ipapatay kayo sa mga tauhan ko. O baka naman gusto mo ako pang gumawa nun. Ano ba nangyayari sa iyo, McCoy? Bakit ka nagkakaganyan? Bakit mo to ginagawa? Hindi ko obligasyon na magpaliwanag sa'yo, pero gusto kong malaman nyo na kayon dahilan kung bakit ako nagkaganito. Hindi maintindihan ni Lucio ang sinasabi ng kanyang anak. Nagpatuloy pa siya sa pangungumbinsi at pagbabaka sakali na mapagbabago niya ang isip nito. Ngunit siya ay nagkamali. Ang usapan na yon ay nauwi sa labanan. Labanan na tila hindi sila mag-ama. Habang nagpapalitan ng lakas at suntok, doon na pagtanto ni Lucio na ibang-iba na nga ang kanyang anak na si McCoy. Tila tuluyan na ngang nawala rito ang pagiging tao.
Kung pagmamasdan mo ang kanyang mga mata ay punong-puno ito ng galit at pagkamuhi sa hindi niya malaman na dahilan. Kung noon ay sinasagot lamang siya ng kanyang anak, ngayon ay kinakalaban na siya nito at handa na siyang patayin. Matanda ka na. Sa tingin mo ba makakaya mo pa ako? Tumalsik si Lucio sa di kalayuan. Lumapit sa kanya si Makoy at walang pag-aalinlangang tinapakan ang kanyang tiyan at mas idiniin pa yun. Binalaan na kita, tanda, na umalis ka na pero hindi ka nakinig at kinalaban mo pa ako. Ngayon katapusan mo na. Kaya mo ba talagang patayin ang sarili mong ama? At bakit naman hindi? Kayo rin naman ang dahilan kung bakit nawala ang kapatid ko. Ha? Anong ibig mo sabihin? Sinong? Wala kang kwentang ama. Duwag ka! May dinukot si Makoy sa kanyang tagiliran. Isang maliit na kutsilyo na napagpasyahan niyang gamitin pampatay sa kanyang ama. Lumuhod siya at akmang itatarak yon ng isang sigaw ang nagpatigil sa kanya. Lalong nandilim ang kanyang paningin nang makita kung sino yon. Si Lucas. Nasa likod nito ang kanilang ina na si Vilma na puno ng pakikiusap ang mga mata, na huwag niya nang ituloy kung anuman ang kanyang binabalak. Itigil mo na to, Makoy. Pakawalan mo na si Itay, nakikiusap ako. Pakakawalan ko siya kapalit ng pag-alis nyo sa teritoryo ko. At wag na kayong babalik. Payag ako, basta't pakawalan mo lamang si Itay. Lucas, kakausapin kong kapatid mo. Makoy, anak, mag-usap tayo. Pag-usapan natin to. Wala nang dapat pag-usapan. At hindi ko kayo kailangan, kaya umalis na kayo. Inay, makinig ka naman. Buhay ni Itay ang nakasalalay dito. Pwede pa natin siyang kausapin sa mga susunod na araw. Sa oras na bumalik kayo rito, hindi na ako magdadalawang isip na patayin kayong tatlo. Palalagpasin ko ang ginawa niyong ito, pero sa susunod na makita ko pa kayo, pasensyahan na lang tayo. Tumalikod na lamang ito at tuluyan ng umalis, na sinundan naman agad ng mga tauhan niya. Balak pa sana siyang habulin ni Vilma, pero agad na pumalag si Lucas. Nilisan nila ang lugar na yon, bagamat may pag-aalinlangan, dahil hindi man lamang nila nakumbinsi si Makoy. Kahit papaano ay gumaan ang loob ng mag-asawa dahil muli nilang nakasama ang panganay nilang anak. Wala pa rin itong pinagbago, may respeto at paggalang pa rin sa kanila. Sa kilos at pananalita ay ganoon pa rin si Lucas. Ngunit ang kagalakan na yon ay biglang napawi nang ipagtapat ni Lucas na wala na si Tristan. Ikinuwento niya ang nangyari. Noon palang araw na nagkagulo sa baryo nila ay nahiwalay sa kanila si Tristan, na agad namang hinanap ni Makoy na sinundan niya. Natagpuan nilang umiiyak at nagpupumiglas si Tristan dahil hawak ito ng isang armadong lalaki. Ginawang hostage para hindi sila makalapit. Pero dahil sadyang matigas ang ulo ni Makoy at malaki ang tiwala sa sarili, lumapit pa rin siya, kaya hindi nagdalawang isip ang armadong lalaki na saksakin sa tagiliran ang kanilang kapatid. Natumba ito at agad na naging pula ang kulay puting damit dahil sa kanyang dugo. Sa galit ni Makoy ay mas inuna niyang sugurin ang sumaksak sa kapatid, at dahil sa labis na galit ay hindi na nakapalagpa ang armadong lalaki. Dumating ang ilan sa mga kasamahan ng lalaki, kaya tumulong na rin si Lucas bago pa makalapit sa kapatid na duguan. Nilabanan po namin ang mga armadong lalaki. Natalo na namin yon, kaya lamang paglingon namin kay Tristan, wala na po siya doon. Hanggang sa isang armadong lalaki ulit ang lumapit at sinabing itinapon niya ang katawan ni Tristan sa rumaragasang ilog habang nakikipaglaban kami sa mga kasama niya. Nagwala po si Makoy nun, kaya binugbog niya ang lalaking yon at hindi niya na tinigilan kahit wala ng buhay. Pagkatapos ay
Bigla na lang pong umalis si Makoy. Sinubukan ko siyang sundan pero masyado po siyang mabilis kaya hindi ko na siya inabutan. Pumunta ako sa ilog na sinasabi ng lalaki. Malapit lang doon yung ilog na yon. At yun lang naman ang ilog doon sa baryo kaya sigurado ako na doon itinapon ng lalaki ang katawan ng kapatid namin. Hinanap ko po si Tristan kaya hindi na ako nakabalik. Ayaw kong bumalik na hindi siya kasama kahit katawan man lamang niya na wala ng buhay. Pero nabigo po ako, Inay, Itay, lumipas po ang panahon na hindi ko siya nakita. Nahihiya po akong bumalik sa inyo. Kaya namuhay na lamang ako mag-isa. Hindi ko kasi kayang humarap na pagkatapos ng mga nangyari, hindi ko maibabalik dito ang mga kapatid ko. At lalong hindi ko masabi yung tungkol sa nangyari kay Tristan. Makalipas nga ang 1 taon, habang kumakain ako sa isang karinderya, tila may nakita akong figura na kahubog po ni Tristan. Tinangka ko yung lapitan, ngunit agad siyang nawala dahil sa dami ng tao. Nabuhayan ako ng loob nun sa pag-aakalang buhay pa siya, kaya pinasok ko ang kuta nila Makoy. Matagal ko na ring alam na siya na ang pinuno ng mga aswang. Sinubukan ko siyang kausapin pero wala po akong nagawa. Tapos nung pumunta kayo ron, nakita ko kayo, kaya sumunod ako sa inyo at nakita ko na lang nakikipaglaban na kayo sa mga aswang. Kung ganun, maaaring buhay pa si Tristan kung nakita mo siya. May pag-asa pa na buhay siya. Hindi po ako sigurado pero sana nga siya yung nakita ko. Huwag muna tayo masyadong umasa dahil base sa kwento mo, malabong makaligtas si Tristan sa nangyari sa kanya. Pero manalig pa rin tayo na sana nga ay buhay pa siya. Sa ngayon, masaya akong nakasama ka na ulit namin, anak. Maligayang pagbabalik, Lucas. Salamat po, Itay. Masaya rin po akong makasama kayo ulit. Huwag po kayo mag-alala. Kung sakaling buhay nga si Tristan, hindi tayo titigil hanggat hindi natin siya nakikita. Nagkasama ng muli sina Lucio, Vilma at Lucas. Pero si Tristan ay hindi pa rin nila makita. Kung saan-saan na nila ito hinanap pero bigo pa rin sila. Samantala, si Makoy naman ay nagpatuloy ang masasamang gawain. Marami ng tao ang namamatay at nadadamay. Ang iba sa mga yon ay naging kaanib at ginawang katulad nila. Niyanggaw, yun lang naman ang paraan upang maging aswang ang isang tao. Hindi lang sa baryo kung saan naninirahan sila Lucio sila ng bibiktima. Dumadayo rin sila sa mga kalapit na baryo kung saan sa isa sa mga yun ay nakatira ang matandang mag-asawa na kumupkop sa bunso nilang kapatid. Napasama ang mag-asawang yun sa mga napatay ng mga tauhan ni Makoy, kaya muli na namang naiwan mag-isa si Tristan. Pero hindi siya naghiganti, bagkus ay lumipat sa ibang lugar kung saan tahimik at maaari niyang ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral. Hindi siya mahilig sa gulo, ang gusto niya lang ay katahimikan. Gustuhin man niyang makasama ang mga magulang pero alam niyang masyado pang komplikado at magulo. Alam niyang inosente siya pagdating sa mga ganoong bagay. Samantala, si Lucas naman, ilang beses niya nang kinumbinsing kausapin si Makoy para itigil na ang ginagawa at bumalik na sa kanila. Pero ang usapan na yon ay lagi na lang nauuwi sa labanan. Kapatid sa kapatid, laman sa laman. Mabuti na lamang at mas nahubog ang kakayahang makipaglaban ni Lucas sa 2 taon na nawala siya. Pero dahil nga mas nangingibabaw pa rin sa kanya ang pagiging kuya kay Makoy, hindi niya ibinibigay ang buong lakas para makipaglaban dito. Kabaliktar naman nun ang kay Makoy na halos patayin niya na ang sarili niyang kuya. At dahil sa tindi ng kasamaan ni Makoy na nais nilang matigil, napilitan si Lucio na ipagkaloob kay Lucas ang mutya na minana pa niya mula sa kanilang mga ninuno. Ang mutya ng itim na manok.
Bagamat may kapalit ang pagkakaroon ng mutyang yun, ay hindi na alintana sa kanila dahil sobra-sobra na ang kasamaan ni McCoy at dapat na itong mapigilan. Nawalan na rin sila ng pag-asa na magbabago pa ito. Ilang beses na nila itong tinangkang kausapin at pilitin na magbago at bumalik sa kanila para makapagsimula ulit, pero matigas talaga ang puso ni McCoy. Handa ka na ba, anak? Pwede ka pang umatras kung nais mo, at ako na lang ang gagawa at magsasakripisyo. Buo na po ang desisyon ko, Itay. Ako ang haharap kay McCoy. Ano man ang maging kapalit ng pagkakaroon ko ng mutya, handa ko pong harapin yon. Ayokong pagsisihan mo ito balang araw, anak. Batid mo na malaki ang magiging kapalit nito. Huwag na po tayo magtalo tungkol dito, Tay. Hindi po tayo dapat nagsasayang ng oras dahil bawat pagtakbo nito, may mga taong namamatay. Kung talagang buo na ang desisyon mo, simulan na natin. Pumwesto ng maayos si Lucio kung saan may guhit na bilog sa lupa at doon siya umupo sa gitna. Nag-usal ng dasal na hindi maintindihan ni Lucas. Maya-maya lang lumitaw bigla sa kanilang harapan ang isang purong itim na manok na tumutuka-tuka pa sa lupa. Agad na umalis si Lucio sa gitna ng bilog at binuhat ang manok sa kahinimas-himas. Hindi na nagulat si Lucas. Noon pa man ay alam niya na ang tungkol sa mutya ng itim na manok. Ngayon nga lang ipinakita yun sa kanya ng kanyang ama. Ano po ang gagawin natin para mapunta sa akin ang mutya ng itim na manok, Tay? Sugatan mo ang sarili mo at ipainom mo ang dugo mo sa manok na ito. Pagkatapos nun ay mangingitlog siya at ang itlog na yon ay kailangan mong saluhin. Hindi ito maaaring malaglag sa lupa o mahawakan ng iba dahil mawawalan yon ng bisa. Pagkalabas ng itlog ay kailangan mong lunukin agad bago pa yun tumigas. Bibigyan ka rito ng angking lakas at kapangyarihan. Pero bago pa man tuluyang mapisa sa iyo ang mutya ng itim na manok, kailangan mo munang makipagkasundo sa itim na libro ng demonyo. Kapalit din noon ay ang pagkanulo mo sa kanya ng iyong kaluluwa. Ayoko sana mangyari sa iyo yon, pero kailangan natin magsakripisyo. Nakahanda po ako, Itay. Gagawin ko po ito para pigilan si McCoy sa mga kasamaan niya. Sige, ihanda mo ang iyong sarili. Agad nilang sinimula ng ritual. Ginawa ni Lucas ang mga sinabi ng ama sa kung paano magkakaroon ng bisa ang mutya. Bigla na lang siyang nangisay at humandusay sa lupa matapos maorasyonan ni Lucio ang librong itim. Hindi na nagulat ang matanda. Hinayaan niya na lamang na magkaganoon ang anak dahil parte yun ng ritual na ginagawa nila. Isa lang kasi ang ibig sabihin ng pangingisay ni Lucas. Pumapayag ang kampo ng kasamaan na makipagkasundo sa kanila. Ilang saglit pa, nagising na rin si Lucas kaya doon na lumapit si Lucio upang siya ay kumustahin. Anong nararamdaman mo? Mayroon bang kakaiba sa katawan mo? Pakiramdam ko po, parang ang lakas ko. Nararamdaman ko rin ang pagdaloy ng dugo sa katawan ko. Bakit po ganito, Itay? Normal lang po ba ito? Nagtagumpay tayo, anak. Huwag ka mag-alala. Normal lang kung ano man ang mga nararamdaman mo. Parte yan ng pagkakaroon mo ng mutya. Kung ganon, nagtagumpay tayo sa ginawa natin? Tagumpay. At sana'y magtagumpay rin tayo sa pagpuksa sa kasamaan ni McCoy. Isang gabi, nagtipon-tipon sila para sa plano na gagawing paglusob sa kampo ni McCoy. Naroon sina Lucio, Vilma, Lucas at si Saldo na tuluyan ng umanib sa kanila. Kasama rin ang binuo nilang grupo na handa ng lumaban. Mapatao man o aswang, nagsama-sama ang lahat. Sila kasi ang mga nawalan ng mahal sa buhay, pamilya o kamag-anak dahil sa kalupitan ni McCoy. Kaya handa silang sumama at lumaban para magapi ang grupong binuo nito.
Kami ng aking asawa kasama si Saldo ang bahalang humarap sa mga aswang na dati nating kaanib. Susubukan namin silang kumbinsihin na hindi namin nagawa nitong mga nakaraan, na itigil na nila ang mga masasamang ginagawa nila at wag na magpaalipin sa pinuno nila. At kayo naman, Mario, bumuo rin kayo ng grupo. Kayo ang bahalang humarap sa mga niyanggaw nila, lalo na yung mga bagong yanggaw pa lamang. Mas may pag-asa silang bumalik sa pagiging tao. Alam naman natin na hindi nila yun ginusto, kaya hanggat maaari, wag natin silang papaslangin. Ngunit kung kailangan ay gawin ninyo. Tumangutango lamang si Mario bilang pagsang-ayon. Siya ay isa ring aswang, ngunit ang asawa niya ay normal na tao, pero kasama ito sa mga nahuli at niyanggaw. Dante, ikaw at ang iba pa, kayo ang haharap sa mga aswang na tauhan ni Makoy. Tutulong rin kami, pero kailangan muna naming unahin ang mga nakatoka sa amin. Alam kong kaya niyo yon. At ikaw, Lucas. Ako ang haharap sa pinuno nila. Kaming dalawa magtutuos ng kapatid ko. Natahimik ang lahat. Batid nila kung gaano kahirap para kina Lucas at sa mga magulang niya na gawin yun. Dahil parte ng pamilya si Makoy. Yun nga lang ay wala na silang ibang magagawa. Sumapit ang gabi na kabilugan ng buwan. Hinintay talaga nila na mabuo ito upang makalaban sila ng maayos. Mag-iingat ang lahat. At hanggat maaari, wala sanang mamamatay sa laban na ito. Yun ang pinakamahalaga na kailangan nating gawin, ang manatiling buhay. Sumang-ayon naman ang lahat bago sabay-sabay na pumasok sa teritoryo ni Makoy. Bumungad agad sa kanila ang mga nakaambang aswang na tila pinaghandaan na ang kanilang pagdating. Mukhang inaasahan talaga nila tayo. Magandang laban to. Kanya-kanya ng sugod ang bawat panig, pero gaya ng plano ni Lucio, ang grupo ni Mario ang lumihis ng daan patungo sa kinaroroonan ng mga bagong yanggaw. Hindi pa kasi maaaring isabak sa laban ang mga bagong yanggaw dahil hindi pa sila tuluyan nagiging aswang at kulang pa ang kanilang kakayahan. Pinahihinog muna ito ni Makoy sa isang silid at doon hinihintay ang tuluyang pagbabagong anyo ng mga yun. Nalaman nila ang tungkol doon dahil kay Saldo. Ngunit kung may mga humaharang sa kanila ay hindi sila nagdadalawang isip na labanan ang mga yon. Ang grupo naman ni Dante ang siyang naiwan na humarap sa mga aswang na sumalubong sa kanila. Marami sila at karamihan ay mga aswang kaya hindi sila mahihirapan na harapin ang mga yon. Habang ang mga tao naman na sumama sa kanila ay gumamit ng buntot pagi at benditadong tubig na may orasyon ni Lucio. Makikita mo ang panggigigil sa bawat kilos nila dahil sa ginawa ng mga ito sa kanilang pamilya, mapaaswang man o tao ay walang pinipili. Habang sina Lucio, Vilma at Saldo naman ay ginawa rin ang kanilang misyon na kumbinsihin ang mga dati nilang kasamahan. Lucio, ang mahal kong pinsan. Wala ka pa rin talagang pinagbago, makulit ka pa rin. Ilang beses ba naming sasabihin na wala kaming balak kalabanin ang pinuno namin na anak nyo? Kadugo mo si Makoy, pero bakit hinayaan mo magkaganon siya? Ay nako Lucas, matanda ka na nga talaga. Siya may gusto nun, at sino ba naman ako para pigilan siya, hindi ba? Kung saan ang ikaliligaya niya, doon ako. Ay, oo nga pala. Kumusta naman na ang kalaban nyo ay mismo ang anak nyo? Masarap ba sa pakiramdam? Tumigil ka na. Kung ano man ang buhay namin ngayon, ito yung gusto namin, Lucio. Malaya kaming nakakapambiktima ng mga tao. Hindi gaya nung si Mirano pang namumuno sa atin. Wala siyang ibang inisip kundi ang kapakanan ng mga tao at kung paano natin sila iiwasan upang hindi magkaroon ng gulo sa pagitan natin. Pero anong ginawa ng mga taong pinagtatanggol niya? Sila rin mismo ang pumatay sa kanya. Mga sundalo na noon lang ay pinagtatanggol natin sa mga misyon nila, ngunit anong kapalit? Winasak nila tayo.
Ginulo ang nananahimik natin tribo, at dahil yun sa kaduwagan ng marino na yon. At ngayon, si Makoy na, ang inyong anak, ang aming pinuno na walang kasing tapang. Hindi katulad nyo, walang pagmamahal sa lahi natin. Pero hindi sagot ang paghihiganti sa isang pagkakamali. Mas lalo lamang lalala at hindi matatapos ang gulong ito kung puro paghihiganti at kasamaan ang mga ginagawa ninyo. Nako talagang mas lalo lamang gugulo kung patuloy kayo makikialam. Huwag nyo nang kalabanin si Makoy dahil hindi nyo siya magagapi. Sinisiguro ko yan. Pero mukhang kayo na mismo naghahanap ng kamatayan ninyo. Sino ba naman kami para hindi yun ibigay sa inyo? Bigla na lamang nagpalit anyo si Ernesto bilang isang mabangis na aswang, kaya ganoon rin ang ginawa ni Lucio. Naunang sumugod si Ernesto na sinabayan naman ni Lucio. Sa paglalaban ng dalawa, bigla na lang tumalsik si Ernesto na tumama pa ang likod sa isang puno. Sumuka siya ng dugo, umangil na parang hindi matanggap ang nangyari. Ngunit mas lalo siyang nagngit-ngit sa galit nang makita kung sino ang gumawa noon. Walang iba kundi si Saldo, kasama ang iba pang mga kaanib nito. Anong ibig sabihin nito, ha? Mali ka nang akala, Ernesto, dahil hindi lahat ng mga kakampi mo ay sakim na gaya mo. Napipilitan lamang sila dahil sa takot nila kay Makoy, pero ngayon, natauhan na sila. Kakampi na namin sila. At ang susunod na aanib sa amin ay ang anak naming si Makoy. Hindi na babalik sa inyo si Makoy. Ayaw niya sa mga mahihinang nilalang na kagaya ninyo. Hindi na siya ang anak ninyo dahil nakipagkasundo na siya sa... Isang malakas na tadyak ang pinakawalan ni Lucio sa dibdib ng kanyang pinsan. Pero tumawa lang ito ng tumawa. Mga traidor kayo! Mamamatay kayong lahat! Ang tinutukoy niya ay ang mga nagtaksil na kasama niya. Sayang ka, Ernesto. Ayoko sanang pumatay ng kadugo ko, pero kung alang-alang sa karamihan, gagawin ko. At kung may mamamatay man sa atin, mauuna ka. Walang pag-aalinlangang hiniwa ni Lucio ang leeg ni Ernesto gamit ang mahaba niyang kuko. Tumilamsik pa ang dugo noon. Samantala, abala si Lucas sa pakikipaglaban sa mga aswang na humaharang sa kanya. Kanina niya pa hinahanap si Makoy pero hindi niya ito makita. Hanggang sa maramdaman niya na lang na nakasandal na siya sa isang puno at may nararamdaman siyang mahigpit na nakahawak sa leeg niya. Maya-maya pa, napagtanto niya kung sino ang may kagagawan noon. Magkatapat ang kanilang muka habang nakangisi ang kanyang kapatid. Napansin rin niya ang tila pagbabago ng kulay ng mga mata nito. Kumusta ka na, kuya? Inihagis siya nito sa malayo na parang ang dali lang gawin para kay Makoy. Tumayo si Lucas. Nakaramdam siya ng sakit pero agad naman na nawala yun. Itigil mo na to, Makoy. Nakikiusap ako sa huling pagkakataon. Bumalik ka na sa amin. Paulit-ulit lang tayo. Hindi ka pa ba nagsasawa? Daig mo pang sirampla ka. Kung ganon, mapipilitan akong gawin kung ano ang plano namin. Wala akong pakialam sa kung ano man ang plano nyo. Hindi naman kayo magtatagumpay eh. Sinugod ni Makoy si Lucas at inambaan nito ng suntok pero agad na nahawakan ng kuya ang kamao ng kanyang kapatid. Nagulat ang pinuno ng mga aswang pero hindi niya yon ipinahalata. Isang suntok ang pinakawalan ni Lucas sa kabilang pisngi ni Makoy gamit ang isa niyang kamay, habang ang isa naman ay nakahawak pa rin sa kamao nito. Magpapakawala pa sana ng isa pang suntok si Lucas pero agad na siyang naitulak ni Makoy gamit din ang isa niya pang kamay. Pareho silang tumalsik ngunit walang natumba. Nananatili silang nakatayo. Aba, lumakas ka yata. Ano naman ang ginawa mo para maging ganyang kalakas?
Nagpalakas ka para matalo mo ako, ha? Hindi lang kita basta tatalunin, Makoy. Alam mo kung anong gagawin ko? Papatayin ka para matigil ng kasamaan mo. Yun ay kung kaya mong gawin. Nagpatuloy na sa labanan ng dalawa, kapatid laban sa kapatid, lakas laban sa lakas. Walang gusto magpatalo dahil buhay nila ang magiging kapalit oras na mangyari yon. Malalakas ang bawat suntok at kapag may tatalsik ay nag-iiwan yon ng bakas sa binagsakan na lupa. Hawak ni Makoy ang leeg ni Lucas, habang si Lucas naman ay nakatapat ang isang braso sa leeg ni Makoy. Ngayon, alam ko na kung saan nanggagaling ang lakas mo. Ginamit niyo ang mutya ng itim na manok. Matagal ko nang hinihingi yun kay Itay, pero ayaw niya yung ipagkaloob sa akin. Yun pala, sa paboritong anak niya lang pala yun ibibigay. At ikaw, saan galing ang lakas mo? Alam kong hindi ka ganyang kalakas noon. At yung mga mata mo, hindi ganyan ang kulay niyan, hindi ba? Anong ginawa mo? Gusto mo malaman? Nakipagkasundo lang naman ako sa Diablo. Nabigyan ako ng kakaibang lakas na wala sa pangkaraniwang tao o maging saswang, para tuluyan ko na kayong mapatay at masakop ko ang buong bayan na ito. Hangal ka talaga, Makoy. Wala ka ng ibang inisip kundi ang sarili mo. Malakas na tinulak ni Lucas ang kanyang kapatid papalayo, dahilan ng kanilang paghihiwalay. Nagpalit ng anyo si Makoy bilang aswang. Bahagyang lumaki ang katawan niya at tinubuan ng maliliit na balahibo sa braso. At ang mga mata niya, imbis na maging pula na normal na kulay na mata ng aswang, ay naging itim na parang sa demonyo. Hindi na rin siya tinubuan ng pakpak. Naggulat si Lucas, hindi ganoon ang wangis ni Makoy sa tuwing nagbabagong anyo ito. Mukhang totoo nga yata na nakipagkasundo siya sa Diablo na naging dahilan kung bakit nag-iba ang kanyang itsura. Pero hindi pa rin siya nagpatinag. Nagpalit siya ng anyo, ngunit ganun pa rin sa dati. Walang pagbabago. Pero ramdam niya ang lakas na mayroon sa kanyang loob. Hindi nga lang niya sigurado kung mas malakas siya kay Makoy, dahil kahit na may mutya siya ay nahihirapan pa rin siyang kalabanin ang kanyang kapatid. Hindi niya maitatanggi na malaki nga ang pinagbago ni Makoy, hindi lamang sa ugali, maging sa lakas at kakayahan din. Ito na ang katapusan mo, Lucas! Sagabal ka talaga kahit kailan! Ikaw ang matatapos, Makoy, dahil sumusobra ka na. Kahit kapatid kita, tatapusin ko ang buhay mo alang-alang sa karamihan. Ikaw ang uunahin ko. Magsasama-sama kayo ng mga magulang mo dahil pare-pareho kayong walang kwenta. Bakas na bakas ang galit sa mukha ng pinuno ng mga aswang. Nagngingit-ngit ang kanyang mga ngipin. Gustong-gusto niyang patayin si Lucas, pero nahihirapan siyang gawin dahil sa taglay nitong mutya. At ganoon din naman ang kanyang kapatid. Pareho silang may kakaibang lakas na galing sa demonyo. Pero ayaw niya nang patagalin pa ang laban na yon. Kailangan niya na yung tapusin sa lalong madaling panahon. Samantala, Kuya, tumigil kayo! Kuya Lucas! Kuya Makoy! Tumigil kayong dalawa, pakiusap! Bakit kayo naglalaban? Bakit niyo ito ginagawa? Pakiusap, tumigil na kayo, mga kuya! Itigil niyo na to! Huwag kayong maglaban! hindi siya napapansin ng dalawa dahil abala sila na labanan ang isa't isa. Kahit ano pang sigaw at pakiusap niya ay tila bingi ang mga ito na hindi siya naririnig. Napaluhod na lang siya sa lupa habang pinagmamasdan kung paano magpatayan ang dalawa niyang kapatid. Hindi niya inaasahan na masasaksihan niya ang pangyayaring yon. Nanghihina na si Tristan, ayaw niyang makakita ng ganoon. Ayaw niyang makakita ng mga naglalaban at nagpapatayan, lalo na kung parehong mahalaga sa kanya ang dalawa.
Kaya siya napunta roon dahil may nakapagsabi sa kanya na magkakaroon ng matinding labanan sa pagitan ng kanyang mga kapatid, at umaasa siya na mapipigilan niya ang isang karumal-dumal na pangyayari. Namilog ang kanyang mga mata nang makita kung paano bumuelo ang Kuya Makoy niya sa pag-atake sa kanyang Kuya Lucas, habang nahihirapan ito sa pagtayo. May hawak rin itong malaki at matulis na bakal at tila yun ang gagamitin sa pagsugod. Alam niya na kapag tumama yun sa kanyang Kuya Lucas ay maaari niya itong ikamatay. Katapusan mo na! Kuya, wag! Sa bilis ng pangyayari ay namalayan niya na lamang na nakahandusay na siya sa lupa at sumusuka ng dugo. Sakalang bumalik sa kanya ang ginawa kanina. Nang makita niyang hahampasin ni Makoy si Lucas habang hirap ito sa pagtayo, ay saka siya mabilis na tumakbo at iniharang ang kanyang sarili. Kaya sa likod niya tumama ang malakas na pwersa na binuo ni Makoy na para sana kay Lucas. Naging dahilan yon ng paglabas ng mga pulang likido sa kanyang bibig. Parehong natigilan sina Lucas at Makoy nang sabay na makita kung paano bumagsak ang bunso nilang kapatid sa kanilang harapan. Tristan? Kapatid ko! Anong ginawa mo, Makoy? Tristan, paanong... buhay ka? Agad na lumapit si Lucas sa kapatid at inalo ito. Sabay na rin sila ni Makoy na bumalik sa anyong tao. Dumating din ang mag-asawang Lucio at Vilma, kasama na rin si Saldo. Taranta at mabilis silang pumunta sa pwesto ni Tristan na ngayon ay nag-aagaw buhay na. Tristan, anak, Diyos ko, buhay ka nga. Anong nangyari sa'yo? Lucas, anong nangyari? Bakit? Bakit tuguan ang kapatid mo? Sagutin mo ako! Inay, masaya po akong nakita ko kayo ulit. Kayo ni Itay at ni na Kuya. Pasensya na po kung hindi ako agad bumalik sa inyo. Natakot lang po ako sa mga gulo na pwede pang mangyari. Sana po mapatawad niyo ako. Hindi mo kailangang humingi ng tawad, anak. Ayos lang, naiintindihan namin. Lumaban ka, ipapagamot ka namin. Imbis na sagutin ni Tristan ang ina, ay bumaling siya sa kanyang Kuya Lucas at pagkatapos ay kay Makoy, na tila na estatwa sa kinatatayuan niya dahil hindi siya makapaniwala. Makikita ang nagngingilid na luha sa mga mata ni Makoy at ang boses nitong nagiging malumanay sa tuwing kausap ang bunsong kapatid. Sa isang iglap ay tila bumalik na sa dating Makoy ang Makoy na naging pinuno ng mga aswang dahil kay Tristan. Mga kuya, pwede ba akong humiling kahit sa huling pagkakataon? Pwede bang magkasundo na kayo? Huwag na kayong mag-away. At Kuya Makoy, pwedeng itigil mo ng pagpatay sa mga tao. Kasi masama yun. Hindi ko sinasadya, Tristan. Patawarin mo ako. Hindi ko alam na haharang ka doon. Hindi ko alam na nandito ka. Patawarin mo si Kuya. Pinapatawad na kita, Kuya. At sana magkasundo na kayo lahat dahil yun ang gusto ko noon pa man. Mahal na mahal ko kayo. Yun ang mga salita na huling binitawan ni Tristan bago siya nalagutan ng hininga. Malakas na pag-iyak ni Vilma ang tanging maririnig sa lugar na yun. Iyak ng isang ina na nawalan ng anak.
Natigil na rin ang labanan at nakianod na lang ang mga natira sa kaganapang nangyayari sa pamilyang yon. Kasalanan mo to, Makoy. Ilang beses ko nang sinabi sa iyo noon na nakita kong buhay si Tristan pero hindi ka naniwala. Kung nakinig ka lang sana sa akin, hindi ka naging pinuno ng mga aswang at hindi ito mangyayari, kaya kasalanan mo. Sana ikaw na lang ang namatay. Hindi ko sinasadya. Tama na, Lucas. Walang mangyayari kung magsisisihan tayo rito. Hindi niyan maibabalik ang buhay ng kapatid ninyo. Hindi mo ba narinig kung ano mga hiniling niya bago siya nawala? Gusto niya magkasundo kayong dalawa, tayong lahat. Hindi ba natin yun magagawa para sa kanya? Natahimik si Lucas at hindi na sumagot. Masakit para sa kanila ang pangyayaring yun. Kung kailan naman nakita na nila si Tristan, ay saka pa ito binawian ng buhay. Bahagyang lumayo si Makoy habang nakasabunot sa kanyang buhok. Hindi niya matanggap kung ano ang nangyari. Hindi niya rin akalain na siya ang makakapatay sa pinakamamahal niyang kapatid. Hindi ko sinasadya. Patawarin niyo ako. Tristan, patawarin mo si Kuya. Yan ang paulit-ulit na lumalabas sa kanyang bibig. Maya-maya pa ay bigla na lang siyang lumuhod at tumingala sa kalangitan. Kahit wala namang ibang makikita kundi ang maliwanag na buwan. Sa kung sino mong demonyong nakikinig sa akin ngayon, nakikiusap ako. Buhayin niyo ang aking kapatid. Handa kong ialay ang aking sarili. Makoy anak, hindi mo kailangang gawin yan. Mabuhay lamang ang kapatid ko. Nagmamakaawa ako. Bigyan niyo ng pangalawang buhay si Tristan. Kahit kunin niyo ang buhay ko kapalit ng buhay ng kapatid ko. Maya-maya pa, sa kanyang pagmamakaawa at pagtawag sa kampo ng kadiliman, ay bigla na lang nagdilim ang buong paligid, dala ng makapal na ulap na tumabon sa bilog na buwan. Kasabay noon ay ang paglabas ng mga itim na usok sa katawan ni Makoy. Unti-unti na rin siyang nahihirapang huminga na tila ba hinihigop ng itim na usok ang hangin sa kanyang katawan. Bumaling siya sa kinaroroonan ng mga magulang at kanyang kapatid sabay ngumiti. Inay, Itay, Kuya. Sa unang pagkakataon, tinawag niyang kuya si Lucas. Patawarin niyo ako sa mga nagawa ko. Masyado ako nagpadala sa galit at sa emosyon ko. Nakalimutan ko na pamilya tayo. Gumaralgal ang boses niya sa pinagsamang sakit ng loob at unti-unting pagkawala ng hininga. Dumoble na rin ang iyak ni Vilma na kahit gusto niyang lapitan si Makoy ay hindi niya magawa dahil pinipigilan siya ng kanyang asawa. Si Lucas naman ay nakatitig lamang sa nag-aagaw buhay niyang kapatid na may sari-saring emosyon. Kapag nagising si Tristan, pwede bang pakisabi na mahal siya ni Kuya Makoy? Humihingi rin ako ng tawad sa nagawa ko. Mahal ko kayo at patawarin niyo ako. Bumagsak siya sa lupa na wala ng buhay. Tila natuyot rin ang katawan niya dahil sa hangin na nawala na hinigop ng itim na usok. Kasabay ng pagbagsak niya ay siya ring pagmulat ng mga mata ni Tristan. Agad-agad siyang niyakap ni Vilma at muling humagulgol. Sa kabila ng mga nagawa mo, ikinararangal kong naging anak kita, Makoy. Kasabay ng pagbagsak ng kanyang mga luha. Hindi man naging maganda ang samahan natin bilang magkapatid. Nagpapasalamat ako sa ginawa mo, sa ginawa mong pagsasakripisyo, at tinatanggap ko ang paghingi mo ng tawad. Matapos ang gabing yun, natapos na rin ang kaguluhan.
Muli nang bumalik sa normal ang lahat. Nagkasama-sama ang mga nawalay na pamilya. Ang ibang mga aswang na nakasama ni Lucio ay muling bumalik sa kabundukan at doon na nanirahan. Pinamumunuan sila ni Saldo at gaya ni Mirano, mabuti rin siyang pinuno. Habang ang iba naman ay napagpasyahang makihalubilong mamuhay kasama ng mga tao. Samantala, sina Lucio, Vilma, Lucas at Tristan ay masaya nang namumuhay. Habang si Makoy, nasa kabilang buhay na at doon pinagsisisihan ang kanyang mga kasalanang nagawa.